Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Surya, author-promoter ng The Bible. Ating bad, ang ating pananalig sa ating mananapang Diyos. Mananapang Inoong sa Kristo at gabay ng kaliwanagan ng Santa Maria ay ating pong binabahagi sa inyo sa linggo ito. Ang mensahe ng ating mananapang. Kaya ang mga na mensahe ng ating mananapang Diyos ay idalangin ang kamilagro ng Panginoon Diyos sa ating sa Kristo sa paggabay sa lahat ng bansa upang mamahala ng mabuti at patas. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo yung mga mensaheng ito mula po doon sa bagong tipan ng mabuting balita ng pag-ahari ng ating banal na Panginoon. Sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yesu Kristo. At ayon po sa mga tasong kabanata 1, talatang 21, ito po mensahe. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamalaan, kapangyarihan at pamumunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan. Hindi lamang sa panahon ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawa ng Iglesia. Ipagpatuloy po natin sa Taga-Roma, Kabanata 13, talata. Ito ang mensahe. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng kapamalan sapagkat walang pamalang hindi mula sa Diyos at ang pamalang umiiral ay sa Diyos. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Mateo, Kabanata 11, talata 33 hanggang 24. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa atin. Sapagkat kung sa Sodoma ang kababalang ginawa rito sa inyo, sana'y nananatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa dinanas ng Sodoma. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 12 hanggang 30 at talatang 34. Ito po ang mensahe. Higit sa lahat, pag sumakita ninyo pagharian kayo ng Diyos at ipagkakalog niya ang pangalan. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Kolosas, Kabanata 1, talata 11 hanggang 14. Ito po ang mensahe. Idinadalangin din namin kayo'y patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtisan ng lahat ng bagay. At magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Niligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Pilipos. Kabanata 4, talatang 6 hanggang 7. Ito po ang mensahe. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Salip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng pananalangin may salamat. At di malirik na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Ito po ang mensahe at salita ng ating mga lakas. Ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoon. Ating mga salamatan ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo, gayon din. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo at Banal na Santa Maria. Ngayon ay paliliwanag ko po mensahe ito malang sa tema na idalangin ang milagro ng Panginoon Diyos at Kristo sa paggabay sa lahat ng bansa upang mamahala ng mabuti at patas sa mundo. Nais ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo na magkaroon ng ibayong mananapa mula sa pananalangin. At idalangin natin na yung mga kapamalaan ay mamahala ng mabuti at patas sa buong mundo. So, panalangin natin na magkaroon tayo ng mahuhulong pamahalaan at patas na pamamahala ng bawat mga kapamalaan. Panalangin natin ito sa Panginoon Diyos mula sa Panginoon sa Kristo. Na itong mga kapamalaan, kagaya ng ating bansa ay yung mga nasa pamahalaan na mamahala ng mabuti. Yan ang mga bansa. Lalong-lalo na yung mga bansang malalaki na gumagawa ng kapanaluan. Kung nagsasamantala gamit ang kanilang kalakasan, lalimiit sa mga bansa. Kaya ipanalangin natin sa ating Panginoon sa Kristo na inilagay ng Diyos para mamahala sa lahat ng kapamalaan. So siya ang mamahala sa lahat ng kapamalaan at gagawin niya
pagdating ng takdang panahon, sa kamay na baka nito, na lahat ay papailalim niya sa kanya. Kaya, whether or not, yung lahat ng mga bansa ay dapat mailalim sa Panginoon Kristo. Bagamat may magkakaibang pananampalataya, ay tayo mga nananampalataya ng mga Kristiyano, tayo ay mag-ibayin ng pananampalataya at idalangin natin ang magkaroon tayo ng mabuting pamamahala at ang mga kapamalangan ay magpailalim sa mapag-ibayo ng ating simbahan ang kanilang pagpapalaganap ng mabuting balita at ang bawat makapamalan ay magabayan nila na ito ay makapagpailalim sa Panginoon Diyos o ito ay mamahala ng mabuti at matuwid. Ayaw nila ang nagkakaisang bansa na ito ay magkaroon ng buklod para sa kapayapaan at patas na pagkakaisa ng bawat mga bansa. At ito ay sumunod doon sa panuntunan ng bawat nagkakaisa. At walang magpalalo rito. Yan. Kaya idalangin natin ang gabay ng Panginoon Diyos, ng Panginoon Kristo sa ating simbahan, na gabayan ng kanyang milagro at ng kanyang kapangyarihan upang yung gabay ng ating simbahan ay gabayan din ng kanyang at yung mga bansa ay mamahala ng mabuti at yung mga at ang buong at ang nagkakaisang mga bansa ay noon ang mahusay na pamamahala para sa lahat. So, lahat ay nakasusunod sa panuntunan ng nagkakaisang mga bansa at walang lumabis dito o umabuso sa nagkakaisang mga bansa o magpalalo. At marami, yung mga bansa na may mga malalaking mga bansa na nagpapalalo sa kanilang kapangyarihan bilang pamalaan, yung kanilang authority sa kanilang, mayroon silang malalakas na kapangyarihan sa kanilang pamalaan mula sa kanilang mga armas at kanilang mga personnel. So malakas yung kanilang armas at personnel upang sila ay magpalalo laban sa maliliit na mga bansa. May mga bansang ganyan. Ngayon ay kung ganyan sila sa nagkakaisang mga bansa, kawawa yung maliliit na mga bansa. At ang pagpapatupad ng international order o international law. Kaya tayo ay kaya ang ating yan ay malaking problema ng bawat mga bansa. Ang iba ay nagdudulot ng digmaan at yung iba rin naman mga bansa ay nagkakaroon ng ganito. So ang ating iba yung nating idalangin sa ating banal na Panginoon upang walang ating kabalisahan ay idalangin natin ang gabay ng Panginoon para pag-ibayuhin ito at gabayan tayo ng kapangyarihan mula sa pag-ibayo ng ating simbahan at ng kaligtasan. Gabayan tayo ng kapayapaan at iba't ibang intervensyon ng Panginoon Diyos upang yung mga kapamalaan ay mamahala ng mabuti. Yung mga nagpapalalong kapamalaan ay gabayan niya ng higit at gabayan niya ng kapangyarihan niya upang ito ay mamahala ng mabuti at hindi ito manamantala sa nagkakaisang bansa. Yan ang ating idalangin sa ating banal na Panginoon. At ang Panginoon Kristo ay kanyang gabayan ng mga bansa doon sa ating simbahan at kanyang kapangyarihan. So idalangin natin na gabayan tayo ng milagro upang umiral yung kapayapaan at umiral yung international order. Lalong-lalo na ang pagsunod nila sa kalooban ng Panginoon Diyos, bagamat may magkakaibang pamamahala. At sana magabayan sila ng kalooban ng Panginoon Diyos mula sa ating simbahan at gabay ng kapangyarihan. Ngayon din, yung mga kapamalaan, ang pamalaan ng ating banal na Panginoon Diyos sa inyo, wala pa noon, sinabi niya sa Kapernaum, sa mga bayang hindi nagsisisi, kapag kayo nagpatulong, nagmataas kayo sa inyong bayan o mga bansa, kayo ang ay mula sa individual at mga bansa, mga bayan. Kaya yung mga bansang hindi naniniwala sa Panginoon Diyos, umpisahan na ninyong maniwala kayo. Ngayon, hindi man kayo naniniwala, kayo ay mali. At unti-unti ninyong unawain ang pananampalataya sa Panginoon Diyos. At kayo ay makasunod sa mabuting pamamahala ng inyong mga bansa at mabuting pamamahala ng nagkakaisang mga bansa. Huwag kayong magpalalo sa nagkakaisang bagkos kayo ay magpairal ng patas para sa lahat at hindi ang pairalin niyo ng kapalaluan ng inyong bansa na may kapangyarihan kayo sa inyong mga bansa. So huwag ninyong pairalin ang kalakasan at kapangyarihan ng inyong bansa laban sa maliliit na mga bansa o laban sa ibang bansa upang kayo ay magmalaki.
Gamitin nyo ang inyong kapangyarihan upang umira ng international law. Gamitin nyo ang inyong kapangyarihan hindi para sa inyong sariling pangkakanan, kundi para tayo ay magkaroon ng kaisan. Gamitin ninyo ang inyong kalakasan para pagkaisahin ng lahat, para sa inyong mga kaisan at hindi na pansariling kakayanan. Yan ang dapat gawin ng bawat ay magabayan na ating paglalapang sa Kristo at pagdating ng takdang panahon ay kayo ay makaisa sa kaligtasan ng mga bansang ito na mananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo at sana ay ang maraming mga bansa ay magpailalim sa Kanya. Tayong lahat ay ginagabayan ng kaliwanagan ng ating Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, mula sa banal na mula sa mabuting balita at gabay ng banal. Tayong mga kapamalaan, kayo ay mamahala ng buti matuwid at yung mga tayong mga Kristiyano ay idalangin natin na lubos ng paggabay sa bawat mga kapamalaan mula ng simbahan at ang kapatid. At muli, sana nagabayan na naman kayo ng the Bible evangelization sa inyong spiritual na pananampalataya. Sa pagbabahagi natin ng mabuting balita at kayo magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtas spiritual sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos mula Panginoon Yesu Cristo matuloy. At tayo patuloy na maasa ng pagbabay ng banal na Santa Maria na kanyang kaliwanagan mula sa Panginoon Diyos, Panginoon Espiritu Santo. Gabayan tayo ng Panginoon Diyos mula sa banal na Santa Maria na kanyang pagmimilaan. Kaliwanagan. Maliwanagan kayo sa ating pagbabahagi sa inyong mga tahanan at sa ating pagbabahagi ito kayo maliwanagan at kayo makikaya sa pananampalataya sa ating pagbabahagi. Sana magabayan kayo ng pagmimilagro ng banal na Santa Maria sa inyong mga tahanan sa inyong buhay sa pagtalima ng mabuting kanya na Panginoon Diyos, Panginoon Espiritu. Hindi lamang sa spiritual na milagro ito na mga paggabay na kaliwanagan ng mga apelisyon, kundi sa iba't ibang gabay ng kapangyarihan ng Panginoon. Gaya ng mga pagpapala sa inyong pamumuhay, proteksyon sa inyong pang-araw-araw. Pagpapala sa ating kalusugan at iba't ibang pagpapala ng ating Panginoon. Yan ay isahan sa pagdating ng mabuting balita. Huwag tayong at kung tayo ay magkakaroon ng pagkakamali, huwag na tayo agad ay hindi na magkakaroon natin mula Panginoon sa Kristo upang tayo ay patuloy na pagpalaan. Huwag natin kalimutan. Yan. At doon sa mga nananampalataya, kayo ay manampalataya. Kayo ay patuloy na makinig upang maliwanagan kayo, maunawaan ninyo ang pananampalataya sa Panginoon Diyos kung kahalagahan ko sa spiritual at Panginoon. Yan. At doon muli sa interfaith unity, patuloy tayong magkaisa. Unawain natin ang ating mga reliyon. At nang hindi tayo nauwi sa sigalutan at nauwi sa karahasan. At bagkus ay nakagagabay tayo ng pagbubuklod ng sangkatauhan, pagkakaisa, kapayapaan, pagtutulungan, pagmamahalan. Napag-iiting natin yung pagkakaisa ng bawat pamilya, mga organisasyon, bawat doon sa mga CBCP and Vatican Church, patuloy kayong maliwanagan at patuloy yung pagbukluin yung sangkatauhan sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon sa Kristo. Yan. Sa ating tingtayan sa pagbabahagi ng mabuting balita dito sa Gabay mo ng Communication ay maasa tayo ng gabay palagi ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo at gabay ng kaliwanagan ni Maria ng kanyang milagro, aparisyon na tayo ay gabayan sa pagbubuklod ng isang katanungan sa pananampalataya sa Panginoon mula Panginoon. Tayo ay makatulong sa ating simbahan sa pagbubuklod ng isang katanungan. Gayun din doon sa mga kapamalaan, kayo ay maniwalagan ni Banal na Santa Maria at ng mabuting balita at mamahala kayo ng mabuti, matuwid, at sa kung karapatan ng lahat. Gayon, makapamumuhay ng mapayapa, maunlad, at may makapananampalataya sila ng lubos sa kanilang sa mabuting pamamahala ng gagawin. Muli, doon naman sa aming lokal na pamahalaan at kapulisan, kayo yung magabayan, Banal na Santa Maria, maliwanagan kayo at patuloy yung mamahala ng mabuti at
patas na hustisya at hindi para sa mga tao. Kung mahira ng kapayapaan at kaisa bayan ng ito. At doon naman sa aming lokal na parokya, kay Pasakeson, kayo ay maniwanagan ni Banyo Santa Maria, hindi ko makulit. Yung mamamayan ng Pasakeson sa pananampalataya sa Panginoon sa Malakawin sa Kristo. Magandang hapon, taas hindi natin. Patuloy na ang pagpapala ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Mesa, Espiritu Santo, at gabay ng kanyang managal. Yung managal ay sumatin at tayo ay kabayan ng kaunlaran at proteksyon sa ating mga araw-araw ng buhay at kaligtasan ng Espiritu. Pagdating na lang. Magandang hapon sa inyo lahat.